Inang mahal, noong ako ay bata at hiniling ko sa iyo na gusto ko mag-aral, punong-puno ka ng kagalakan dahil ang pinakapangarap mo ay magkaroon ng anak na pari. Para sa iyo, ang maging alagad ng Diyos ang pinakadakilang karangalan na maaaring asamin sa mundong ito. Si Apolinario Mabini ay isinilang noong ika-23 ng Hulyo 1864 sa Talaga, Tanawan, Batangas. Kilala siya sa palayaw na puli at pangalawa sa 8 magkakapatid. Ang kanyang ama na si Inocencio ay magsasaka at ang unang kabesa de barangay ng Talaga. Ang kanyang ina naman na si Dionisia ay nagtitinda ng kape na nooy papaunlad na industriya sa Batangas at anak ng isang guro na si Maestro Juan Maranan. Utang ni Mabini sa lolo niyang ito ang hilig sa pag-aaral. Gayong hikahos sa buhay, sinikap namang magulang niya, lalo na ang kanyang ina, na mapag-aral siya. Pagpupursige, pagsusumikap at pag-iwas sa mga kasiyahang normal sa isang kabataan ang isinukli ni Mabini. Magaganda ang mga grado niya, halos lahat ay sobresaliente. Itinuloy ni Mabini ang Bachiller in Artes sa Letran at nagpatuloy ang pag-ani niya ng magagandang grado. Habang nag-aaral, nanilbihan siya bilang sakatero sa lupain ni Don Arcadio del Rosario, isang tanyag na abogado sa Maynila. Gayunman, hindi niya agad natapos ang kurso dahil sa kagipitan at sa paglaganap ng kolera sa lungsod. Napilitan siyang bumalik sa Batangas at dooy pansamantalang nagturo sa paaralan ni Padre Malabanan sa Bawan at sunod sa Lipa. Habang nagtuturo sa Bawan, hinilingan ni Mabini ang kanyang ina na bilhan siya ng bagong damit para sa isang okasyon. Sinikap ng kanyang ina na maibenta ang mga inani nitong kape sa Lipa, Batangas. Ngunit isang barya lamang ang kabuuang benta. Dahil walang pamasahin, nilakad ng kanyang ina ang Bawan mula Lipa sa kasagsagan ng ulan. Basang-basa at hapong-hapo ang kanyang ina nang makita niya ito. At naramdaman ni Mabini ang pagkahabag sa ina. Mula noon, hindi na niya ginastos ang barya at ipinangakong magiging mabuti habang nabubuhay dahil ang pangarap ng kanyang ina para sa kanya ay maging pari. Ilang araw lamang mula noon, naratay sa karamdaman ng kanyang ina at makalipas ang 1 taon ay pumanaw. Ipinangako ni Mabini sa kanyang ina na siya ang aantabay sa mga kapatid niya. Napansin ni Don Arcadio ang hilig niya sa pag-aaral, kaya't pinag-aral siya nito ng pilosopiya at abogasiya sa Universidad ng Santo Tomas. Tinulungan din siya ni Don Numeriano Adriano na kaibigang abogado ni Don Arcadio at kinuhang eskribano sa opisina nito sa Intramuros habang nag-aaral. Habang nasa Santo Tomas, nangupahan si Mabini sa kalye Nagtahan, Sampaloc, Maynila, sa kubong pag-aari ng isang kamag-anak ni Don Arcadio. Dito nakilala ang mga estudyante at liberal niyang kapitbahay na nakapalitang diwa niya tungkol sa mga isyong panlipunan. Lalong nalantad si Mabini sa mga isyong panlipunang dapat baguhin dahil kay Don Numeriano na isang liberal. Sa Europa, aktibo naman ang mga Pilipinong profesional at estudyante tulad nina Marcelo Plaridel del Pilar at Jose Rizal. Tinawag silang mga reformador o taga-kampanya ng pagbabago. Sinikap naman nilang maipasok sa Maynila ang masoneriya, ang kapatirang lalong nagpalakas sa kampanyang pagbabago sa bayan na noong unay eksklusibo lamang sa mga Espanyol. Ipinasok ni Don Numeriano na si Mabini sa lohya nitong balagtas at nakilala bilang si Katabay na ang ibig sabihin ay mapagmasid. Dahil sa pagkakahuli at pagkakapatapon sa tagapagtatag nitong si Jose Rizal, humina ang La Liga Filipina
na isang samahang itinatag para pag-isahin ang mga Pilipinong may malaking puso at pangarap para sa bayan. Nakita ito ng mga praile at opisyal na Espanyol bilang napakalaking banta sa seguridad. Dito niya nakilala si Andres Bonifacio na revolusyon ang isinulong dahil bigo ang paghingi ng reforma sa Europa. Bagaman lihim, naging popular ang kaisipang revolusyon sa sirkulo ng mga liberal. Kumonti ang mga taga-suporta ng reforma at nalansag ang La Liga Filipina. Ngunit nanalig pa rin si Mabini sa paghingi ng reforma. Bilang kapalit, kasama si Mabini sa nagtatag ng Cuerpo de Compromisarios upang ituloy ang pagtustos sa mga reformador at sa La Solidaridad. Nanatiling tagapag-ugnay si Mabini sa mga reformador sa Maynila at sa Europa sa pamamagitan ni Marcelo Plaridel del Pilar. Aktibo man sa mga gawaing liberal, natapos ni Mabini ang abogasya na may magagandang grado at naging profesional. Tumindi rin ang paghihigpit ng mga Espanyol dahil sa mga liberal. Isa si Mabini sa mga tiniktikan ng mga sikretong ahente ng pamahalang Espanyol, ang Cuerpo de Vigilancia de Manila. Sinuri siya ng mga kaibigang doktor, ngunit hindi maipaliwanag ang kanyang karamdaman. Hanggang sa isang araw, nagising na lamang siya na hindi na maigalaw ang kanyang mga binti. Nagkulong siya sa tinutuluyan sa nagtahan at ayaw niyang malantad sa publiko na siya'y lumpo.